Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel. For today's video, Kawasaki Bajaj CT100 ay nagkaroon ng problema ang kanyang makina. Sabi nila guys, meron daw parang kumaklansing, kumakalampas o parang lagitik sa loob ng kanyang cylinder head. Siyempre para marinig nyo kung anong tunog meron ang kanyang makina, ay kailangan mo natin i-on ang kanyang susi at pakinggan nyo kung anong tunog meron ang kanyang makina. Kaya kickstart na natin. Fix ko muna. Sa tingin nyo, ano kayang tunog meron ang kanyang makina? So pakinggan nyo ulit. Ano yan? Tapos ano ginamit ko lang po. Balik na ko ano kung kita. Ay, balik ko kasi. Now, baba na yung kabulan ng para sa akin, yung tunog na yan ay timing chain. Kailangan matanggalin natin ang kanyang dalawang bolt sa takip ng kanyang timing chain guys, para ma-confirm natin at maklaro kung nagkaroon na ba ng pag-inat o pagbitay sa kanyang timing chain. Kaya nagkaroon ng ganyang ingay meron ang kanyang makina. So kapag matanggal natin dalawang bolt na yan, pwede natin sikwatin ang takip ng kanyang timing chain. Medyo minute-minute po ang kanyang motor guys, no? Kaya mahirapan tayong hawakan ang kanyang takip. Kaya sikwatin lang natin. Ayun, nahulog pa. So check na natin ang kanyang timing chain. Yun guys, oh. Klarong-klaro. Meron na talaga ang pagluwag o pag-inat ang kanyang timing chain. Dito sa left side, medyo di masyadong malata guys, no? Pero ito sa right side talaga, yun, no? Yung tensioner toaster natin guys ay di na masyadong nakatulak, no? Kasi guys, meron na talaga ang pagbitay ang kanyang timing chain. Kasi kapag naka-full adjust ng ating tensioner toaster, kasi yan po ay self-adjust, ang ating timing chain ay magkaroon na ng paglaylay. So, mean to say, kailangan natatataga yung magpalit ng timing chain. So, sa video ito guys, pakita ko sa inyo kung paano magpalit ng timing chain ng Kawasaki Bajaj CT100. Loads, Pops, Idol. Anong mangyari sa ating motor kapag hindi natin pinalitan ng timing chain? Una-una guys, magkaroon tayo sila ng ingay, no? Parang clansing. Habang patagal ang ingay na binulot ng ating timing chain, palaki naman ang kanyang pagbitay o paglaylay. Kapag pinabayaan natin ang sitwasyon ng ating timing chain na nagkaroon ng paghaba o pagbitay, maaaring lulundag ito sa kanyang camshaft sprocket. Kapag lulundag, magkaroon ng pag-wrong timing sa ating valvula. Maaaring mapuputol ating valvula, matatama nating mapiston, at magkaroon ng problema sa ating combustion chamber. Kaya mahabang maaga pa, kapag nagkaroon na ng ingay, ipacheck nyo agad sa mga mekaniko ang inyong motor. Para masimulan natin trabaho guys, ay kailangan baklasin muna natin ang kanyang magneto cover. Since na-confirm natin na meron na talagang problema ang kanyang timing chain, kung bakit nagkaroon siya ng kanyang klaseng ingay. Unay mo yung tanggalin ang kanyang change pedal, meron siyang 6mm na bolt. Kapag napanood nyo itong video na ito guys, is kaya na mag-DIY, no? Ang problema lang kung meron kayong pang tanggal na magneto, dyan kayo mahihirapan. Kung wala guys, is maaari kayong manghiram sa mga kakilanyong mekaniko or sa mga shop. So yun, medyo pinahirapan tayo sa kanyang change pedal. Kasi first time na pong nabaklas ang kanyang makina guys. Kaya virgin na virgin pa ang mga bolts sa kanyang makina. So next, tanggalin natin ang lahat ng mga bolt na makita natin sa kanyang crankcase cover. Kung ikaw ay bago pa sa ating channel, kung sa tingin mong video na ito na ginawa ko ay malaking tulong sa pagsayos at pag-resolve ng iyong motor, sana ay huwag mo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakipollow na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Yan, natanggalan natin ang kanyang mga bolt. Next, tanggalin natin ang kanyang crankcase cover. Dito na natin makita ang kanyang magneto. Sa kanyang magneto is meron siyang nut na 14mm. So, ang gamitin natin ay 14 na socket. Kapag maluwagan na natin ang kanyang nut, tanggalin na natin guys. At next, ilagay na natin ang ating puller. Ang puller natin gagamitin ay TMX type na pang counterclockwise ang paghigpit ng ating puller. So, kabaliktaran po ang kanyang paghigpit guys, pa counterclockwise.
before natin tuluyan tanggalin ang kanyang magneto, ay papakita sa inyo guys kung ano ang timing ng ating magneto. So nakita nyo ang arrow na yan at guhit na yan, yan po ang kanyang timing mark. Yung may letter T na yan. At the same time, yung guhit sa ating camshaft sprocket at arrow din sa ating makina, yun o, na nasa taas na yan, dapat po nagka-coincide na yan. Yan po ang tamang timing ng ating camshaft sprocket. Ito po ay napakahalaga, lalo na sa mga nag-DIY, no? At baguhan pa lang sa pagbaklas ng Kawasaki Bajaj C200 sa kanyang timing mark. Para kapag nag-assemble kayo at nag-balik ng timing chain, ay alam nyo na kung ano ang tamang timing ng ating magneto at camshaft sprocket. So, pwede natin tanggalin ang kanyang magneto guys. Gagamit muna tayo ng adjustable para pang depensa na hindi iikot ang ating puller. Siyempre, kailangan natin siyang higpitan para hindi magkaroon ng pag-slide sa ating thread ng ating magneto. Tapos, kapag goods na at mahigpit na ang ating puller, saka natin ilagay yung stud bolt niya na malaki o bolt sa gitna ng ating puller. Since 17mm po ang ulo ng ating bolt, kailangan gagamit tayo ng back wrench. Para meron sa alog o parang vibration sa ating magneto since first time pa natanggal, kailangan natin siyang umpugin gamit ang ating martilyo. Yan po ay malaking tulong sa pagtanggal ng ating magneto. Lalo na ito ay first time pa lang. Kasi kadalasan ng mga magneto ng mga Bajaj C200 ay sobrang higpit talaga o sobrang kapit na kapit. Lalo na sa mga first time at never pang napaklas ang magneto. So, pupukin natin ng kaunti guys, pang vibrate lang, no? Pang alog lang sa ating magneto. Tapos, saka natin pupukin ang ating 6mm na back wrench. 17mm na back wrench. Yan, bininas tayo guys at natanggal naman ang kanyang magneto na medyo hindi tayo pinawisan ng marami. So, yun ang pinaka-importante guys. So, tanggalin na natin ang puller. At pagkatapos ay tanggalin na rin natin ang ating magneto. Dito natin makita ang kanyang stator assembly guys, no? Nakakapaloob sa kanyang magneto. Medyo may kainitan pa. Kailangan natin sapinan ng basahan. So yun, ito na nga ang kanyang stator assembly. Meron siyang tatlong alin na bolt dyan guys na parang nakatriangle ang posisyon, no? So kailangan tanggalin natin ang alin na bolt na yan na 5mm gamit ng ating impact na alin. So, ito yung medyo may kahirapan guys, no, na kasunod ng ating magneto. Kasi nga, since never pa itong nabaklas, maaring kapit na kapit ang kanyang backplate. Ito yung kadalasang problema na ma-encounter natin sa Bajaj CT100. Ang kanyang stator assembly. Kung paano natin baklasin ang kanyang backplate na hindi natin masisira ang mga bahagi ng mga pisa nito. So, meron tayong mga technique guys, no, mga tips, mga simple lang, pero epektibo. Since itong motor nito ay never pang nagalaw at tayo pa ang unang nakagalaw. So ito lang gawin nyo guys, no? Kuha lang kayo ng mga flat screw. Maliit. Tsaka malaki. Binili ko ng flat screw available kayo. Tapos unti-unti nyo siyang galawin. Na, huwag nyo lang pilitin guys. Basta habaan nyo lang ang pasensya nyo. Bawat kanto, galawin nyo lang siya. Kasi bilog po ang backplate ng ating Bajaj CT100. Okay. So, kapag gumalaw na yan guys, yan po ay palatandaan na tulad yan. Di ba? Gumalaw na siya, umiikot na siya. Palatandaan niya na maaring matanggal na ang kanyang backplate. Basta, habaan nyo lang pasensya. Huwag nyo lang bilisan. Ang importante isip natin mabaklas ang kanyang backplate. Since gumalaw na siya, may tendency na ilang minuto ay matatanggal natin ang kanyang backplate. So, dito na guys, no, kailangan natin gagamit ng vice grip para mahila natin ng konti palabas ang kanyang backplate sabay sikwat ng flat screw. Yun. Yan ang mga sekretong malapit natin kung paano natin tanggalin ang kanyang backplate na hindi tayo makadisgrasya sa kanyang stator assembly. Tanggalin natin ang kanyang neutral wire guys, indicator. So, ilagay mo natin at isang tabi mo natin ang kanyang stator assembly. So, makita natin ang sitwasyon ng kanyang timing chain. Since meron ng paggalaw sa ibabaw, i-check din natin dito guys. Kasi dito sa part nito ay dapat ang timing chain is magalaw din. O meron din pag-inat. Yun o, kita nyo guys. No? Gumagalaw ang kanyang timing chain. Indication yan na meron talagang problema ang kanyang timing chain guys. Para mabunot natin at mapalabas natin ang kanyang timing chain, kailangan natin
Tanggalin ang dalawang bolt sa ilalim ng kanyang timing chain guys. Yung parang plate na nakapatong, kung saan nakapatong ang ating timing chain. Luwagan muna natin ang bolt sa kanyang camshaft sprocket. Saka natin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang tensioner chain guide. So, kailangan luwagan natin yan guys, no? Kasi kapag nahirapan tayong palabasin ang kanyang timing chain, so pwede natin tanggalin ang bolt na yan at iangat ang kanyang chain guide. Para hindi tayo mahirapan, i-pull out ang kanyang timing chain. So, tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang plate, sa guide ng kanyang timing chain. To make sure na hindi mahulog yung bolt sa butas na yan, kasi mayroong butas yan guys na parang oil return. Kailangan lagyan natin ng basa, no? Para hindi mabirya ang ating trabaho. Baka mahulog pa yung bolt na yan sa ilalim. So, siyempre para matanggal yan, gagamit tayo ng impact wrench, no? Long legendary tools natin. So, yun. So, pwede natin tanggalin ang kanyang bolt. Medyo maigpit pa po ang kapit ng ating timing chain, guys. Para hindi tayo mahirapan sikotin yan, kailangan nating niluwagan ang kanyang tensioner tosser. So, sa pagluwag ng kanyang tensioner tosser, guys, kailangan natin tanggalin ang takip ng 16mm na bolt. So, ang pag-ikot ng ating tosser, guys, ay pa-clockwise. Pakyat. Para yung timing chain is meron na siyang paggalaw sa loob ng ating block. So, clockwise po ang paangat ng ating tosser. So, kapag may angat na natin yan, gamit ang malit na flat screw, saka natin sikotin ang kanyang timing chain. Kasi hindi natin mahirapan guys sa sikotin niya kasi wala nang tumutulak sa kanya. Yun, di ba? So, depende na sa inyo kung pwede nyo sa taas ipadaan yung timing chain, pwede din sa ilalim. Depende kung saan kayo komportable. So, dito sa video na to guys, sa ilalim ko siya napadaan, no? Since nahulog na rin ang ating timing chain. Mahirapan tayo sa part na yan, palabasin na kayong timing chain. Kaya ito na yung time para tanggalin natin ang bolt ng kanyang chain guide. Para may angat natin ang kanyang chain guide ng kaunti. Para hindi tayo mahirapan pang i-pull out ang kanyang timing chain. So, medyo nagkaroon ng pag-aberya dyan guys, no, sa pag-pull out natin ang kanyang timing chain. Kaya, kailangan natin luwagan ang kanyang chain guide o tanggalin ang bolt ng kanyang chain guide. Maninigurado na naman tayo guys, before natin tanggalin ang bolt ng kanyang chain guide, kailangan natin takpan ang butas sa gilid. May butas kasi yan nga guys, no? Sure lang natin na hindi mahulog yung bolt. Mahirap na, magkabirya pa ang ating trabaho at mababawasan ang ating oras. Yun. Sure na sure bolt tayo dyan na hindi mahulog. So, pwede natin iangat ang kanyang chain guide pataas. Try lang natin kung mabunot ba natin guys. Medyo mahirapan tayo, no? So, iangat lang natin pataas yan. Para meron tayong allowance sa pagbunot ng ating timing chain. Para may pull out natin sa kanyang sprocket, sa kanyang crankshaft. So, dyan, medyo naangat na natin ang ngipin ng kanyang roller. Medyo pahirapan pa tayo, no? Sa mga tanong kung ano ang sukat o haba ng timing chain ng ating Bajaj CT100, gagawa natin ng video yan guys. Kasunod, kapag matapos na natin ma-upload ang video nito. So, ito yung timing chain, no? Ang gagawin natin is, siyempre, bibili tayo sa bayan ng bago para may kumpara natin ang unang timing chain at saka bagong timing chain kung meron ba ito paghaba o pagbitay. 2 hours later. Yun, no, nakabili na tayo ng bagong timing chain. Yan po ay Urig. Wow! At ito naman ang kanyang naunang timing chain. So, yan po guys, ang kanyang naunang timing chain. Yan po ay ating papalitan. Ngayon naman kung bakit natin siya binaklas ang kanyang block at saka tinap overall. Kasi nga guys, ito ay nagkaroon ng gas-gas ang kanyang liner. So, tapos na natin siyang maparibor. At ito ang kanyang bagong piston. At saka ang kanyang bagong liner guys. Yun, no? So, kunin na natin ang kanyang piston para masilip natin ng klaro ang kanyang liner. Ito lang ay bagong problema sa motor rebosing guys, no?
ito yung pagkaroon ng puting usok sa kanyang tambutso. So nakita nyo ba oil na yan sa ibabaw ng kanyang piston? So palatandaan niya guys na nagkaroon na talaga ng penetration ng oil sa kanyang liner. Kaya nagkaroon na siya ng puting usok. Ang trabaho ni Busing guys ay food panda rin. Klarong-klaro, halos ilang oras lang pahinga ng kanyang motor. Kung pagmasdan mo ang kanyang liner is napakakintab pa guys, no? Pero may part sa liner na yan is maraming siyang guhit o hairlines guys. Meron pang isang bahagi dyan na malaki ang guhit na nangyari sa kanyang liner. Yan, no? Yung araw na yan. Siguro sigurado nga dyan lumalabas o penetrate ang oil sa kanyang piston. So tanggalin mo natin ang kanyang piston na bago guys. So ito po yung bagong piston niya. Yan po ay 0.25. Ibig sabihin, first pa lang na-rebore ang kanyang cylinder block. Ito naman ang box ng kanyang piston. No? Yan, no? Ang brand na gamit natin guys ay Gibeon 0.25. So ito naman ang itsura ng kanyang liner pagkatapos natin siyang maparibor. Napakakintab, napakaswabe, parang brand new tingnan. Yun, no? Tapos ko na mapasilip sa inyo guys ang problema ng kanyang block. At naparibor na natin siya. So ito na naman ang gagawin natin. Bubuksan natin ang bagong timing chain niya para makumpara na natin ang sitwasyon ng una at bagong timing chain na nabili natin. Kung mayroon ba itong pagkakaiba guys. Okay. Nalimutan ko ang presyo ng original na timing chain guys kasi si Busing mismo ang bumili niyan. Maya-maya guys, meron tayong part sa ating video kung saan bibilangin natin ang haba o sukat ng ating timing chain. Para meron din kayong ideya kung ano ang haba ng ating timing chain. So ito yung bago natin guys. Kulay itim siya, no? At ito naman ang kanyang original na timing chain. So ang gawin natin para makita natin ang sitwasyon, kung meron mo silang paglawlaw, pagbitay, ay kailangan kuha tayo ng maliit na flat screw at itabi natin ang dalawang timing chain na naka-align. So dapat nakatabi ang dalawang yan guys ha. Tapos doon sa ibaba na part ng ating dalawang timing chain, doon natin siya titingnan ang kanyang pagkakaiba. Pag ang motor ay gamit na gamit talaga guys, ito talaga ang magkaroon ng problema ng ang kanyang timing chain. Magkaroon na ito ng pagbitay o paghaba. So yun o, klarong-klaro. Mas mataas yung una kaysa sa bago. Kung pumakonfirm guys na meron na talagang problema ang kanyang timing chain, kaya nagkaroon na siya ng ingay, no? So yan po ang paraan kung paano natin malaman na dapat lang palitan ang timing chain o hindi. Yun, no? Diba? Kahit may late lang ang distansya guys, malaki na po ang ingay na may bibigay ng timing chain na iyan. Ngayon, ang next natin gawin ay ikakabit na natin siya. So before tinakabit ang ating bagong timing chain guys, ay lagyan mo siya ng kaunting oil, no? Para meron na siyang lubrication. Para pag andar ng motor ay automatic hindi na siya mag-iingay at nagkaroon na siya ng pampadulas. Ayan, no? Ang next na itong gawin guys, pagkatapos nyan is kukuha tayo ng wire. So ipapasok natin yan sa kaloob ng kanyang cylinder head at saka cylinder block. Ang gagawin natin guys ay hihilain natin ang ating timing chain paitaas. So doon natin sa ilalim tatalian ang ating timing chain. So yan po mga sikretong malapit natin guys. Para hindi tayo mahirapan pang ipasok ang ating timing chain. Sa parang yan ay mahihila natin siya pataas. Nang dahan-dahan. Pasensya na guys, hindi ko napakita sa inyo kung paano i-assemble ang block at saka piston at saka head kasi ang content lang natin guys ay kung paano ayusin ang kanyang timing chain o paano magpalit ng timing chain. Meron na tayong upload sa ating YouTube channel kung paano mag-top overhaul ng Bajaj CT100. Marami na tayong video nito guys. Kaya lang, ang pinaka-focus talaga natin ngayon is actual na tunog ng kanyang timing chain at kung paano ito ayusin.
So yun, ipasok na natin ang ating timing chain sa itaas. At kailangan ilagay natin siya sa kanyang sprocket sa kanyang crankshaft. Next natin gawin guys ay takpan natin ang butas sa ilalim. Ang purpose niyan, kung sakaling makakabit tayo ng bolt sa ating tensioner chain guide, ay hindi siya mahulog sa butas na iyan. So tinanggal ko ang kanyang chain guide guys para yung timing chain is meron siyang allowance at para makagalaw sa loob ng kanyang crankshaft sprocket. So kapag nilagay natin sa tamang posisyon, pwede natin lagyan ng bolt ang kanyang tensioner chain guide na nakapabor sa kanyang tensioner tosser. So yan, huwag mo natin siyang higpitan. Ang gagamitin natin paghigpit niyan ay ang ating impact wrench na mano-mano. Next, ilagay na natin ang kanyang plate sa ibaba na bahagi ng kanyang timing chain. Ang purpose niyan ay para hindi mahulog rekta ang timing chain kung sakaling magbitawan natin siya galing sa itaas. Para sang pangsangga guys. Yung plate na yan. So, higpitan natin siya gamit ang star screw na malaki. So, kapag nakompleto na ang 4 na bolt sa kanyang dalawang chain guide at saka dalawang sa plate, pwede natin siyang i-final gamit ang ating impact wrench. At kung ikaw ay bago pa sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. At kung sa Facebook page mo ito ng panood, ay pakipalo na rin. Maraming salamat. Tapos natin siyang ma-impact, no? Yung nilagyan ng kunya at yung arrow niyan dapat ay naka-align. At the same time, yung camshaft natin, yung kanala niyan is nakaposisyon sa itaas. Okay na ang ating timing chain sa ibaba na bahagi. Next naman, ikabit na natin ang ating camshaft sprocket sa ating camshaft. So yung guhit na yan guys, yan po ang kanyang timing mark, no? Yan po ay nakaposisyon sa itaas. So yan po ang kanyang timing mark. Ilagay natin sa kanyang timing chain. So i-adjust lang natin kapag tumama yung tamang posisyon ng ating timing mark. Sikotin lang natin gamit ang flat screw guys. So, para namang kanal sa kanyang camshaft sprocket guys, is meron rin guide yan. Tutugma din yan sa ating timing. Itong video na ito ay malaking tulong sa mga nagpaplanong mag-DIY, planong magsusubok, magpalit ng timing chain o mag-DIY. So, yan, nakabit natin ang kanyang sprocket at check nyo ang kanyang timing mark kung tama ba. So, yan po ang patandaan guys ha. Kasi kapag tumama ang ating timing, one click ang ating motor at aandar agad. So, dito naman yung kunya. At yung arrow na yan na tinuro guys, dapat nag-coincide ang dalawang yan. Important pagpatuloy ang ating trabaho ay bibilangin na natin ang kanyang timing chain. Sa ating timing chain is meron siyang isang ngipin. Sa ngipin is meron siyang dalawang mata. Kapag itinapat natin ang dalawang ngipin, ay maging 4 na kanyang mata. At ang pagbilang natin ito ay by 1. Saka natin ito times ng 4 para makuha natin ang kanyang haba. Kaya bilangin na natin siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ibig sabihin guys, dito po ang haba ng timing chain ng ating Kawasaki Bajaj CT100. Tapos sa time natin siya ng 4, ang magiging resulta ay magiging 88. 88 po ang haba ng timing chain ng ating motor guys. Tandaan nyo lang kung ano ang kanyang sukat para kung sakaling bibili kayo sa mga motor shop. Okay. So next natin gawin ay ikakabit na natin ang ating tensioner tosser. So yung tosser natin ay nakatulak pa pataas. Saka natin i-release yan pag once makabit na natin ang ating dalawang bolt. So ikpitan na natin. Tapos release natin is pa counterclockwise guys. So kapag tapos natin siyang ma-release, i-check na natin ang sitwasyon ng ating timing chain kung pareha ba nung una na maluwag sa ibabaw at saka sa ilalim. Kung maigpit naman siya, ibig sabihin goods na goods ang timing chain natin. Okay. So, check natin. Yun guys, oh. Napaka-straight. Walang kalog-alog, oh. Napakatigas. Goods na goods ang kanyang timing chain. Sa baba naman is, yung dati is gumagalaw, no? Masisikwat natin siya ngayon. Goods na guys. Ano? Hindi na siya gumagalaw.
Since okay na ang ating timing chain, ang next natin gawin guys ay takpan na natin ang toaster natin. Kapag okay na ang toaster, at next natin gawin ay ibalik na natin ang kanyang backplate ng kanyang stator. So, ang gagawin natin dyan, ilalagay na natin ang kanyang tatlong alin na bolt at pati na rin ang kanyang neutral indicator. Basta tandaan nyo lang ang trabaho nyo guys para hindi kayo malito kung sakaling kayo ay nagpaplanong magbaklas sa inyong motorsiklo. Kung ano ang pinakauna nyo binaklas, yun din ang pinakahuli nyong ibalik. Okay. So, nalagay natin ang kanyang neutral indicator at saka ang kanyang rubber. Ilagay natin ang kanyang tatlong alin na bolt. Ang plano talaga ni Bossing guys ay magpapalit ng bagong black set, no? Nag-try na kami yung mag-contact sa seller o nagbibenta ng black set. Kaya lang walang available next month pa daw. Kaya napilitan tayong iparibor ang kanyang motor. Since okay naman ang rebor pero parang pang temporary permanent lang. Depende na rin kung paano nyo i-maintain ang oil o magpapalit kayo ng oil. So nakabit na natin ang kanyang kunya. Next naman ang kanyang magneto. I-sure nyo lang guys na pumasok yung kunya sa loob ng guide ng ating magneto para hindi ito magka-aberya o magluko-luko yung kuryente ng ating spark plug. So yun, review mo natin ang kanyang timing. Pag okay na, lagyan na natin ang kanyang washer. Pagkatapos ng washer, yung nut. Tapos higpitan natin gamit ang ating air gun. Ngayon, i-double check natin ang timing mark ng ating camshaft sprocket. At the same time, ang timing mark ng ating magneto. Pag okay na, ilagay na natin ang kanyang bolt para mahigpitan na natin. Shout out sa ating solid na supporters at syempre sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun guys, tapos natin mahigpitan ang kanyang bolt ng kanyang camshaft sprocket. Ilagay na natin ang kanyang stator gasket. Pagkatapos, ilagay natin ang kanyang crankcase. So, ang ginamit natin na base gasket at saka gasket ng kanyang stator guys, yan po ay original, no? Lahat po yan ay binili ko sa mismong nabibenta ng mga Kawasaki parts. Lahat ng mga bolt na tinanggal natin, ibalik na natin guys. May dalawang mataas at ang iba dyan is mga maikli na. Yung dalawang mataas is nakapabor sa may dowel, no, ng ating crankcase. Kapag okay na ang ating crankcase, next naman, yung pinakahuli natin na takpan sa kanyang makina ay ang kanyang sprocket ng kanyang camshaft. So yun, goods na kanyang timing, mahigpit na. So takpan na natin siya guys. Ito na lang kulang, no, para mapaandar natin ang kanyang motor. Yan, higpitan natin. Nabuo na natin ang kanyang makina guys. So malapit na tayo sa katotohanan kung magiging successful ba ang ating pagpalit ng clutch lining at the same time ang pag-rebore ng kanyang cylinder block. Okay. So yun, kompleto na siya. Ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang tangke para mapaandar natin ang kanyang motor. Ayos. A few minutes later. So ito na nga guys, nakabit na natin ang kanyang tangke. So paandarin na natin siya. Before natin on ang kanyang susi ay parinig ko sa inyo guys ang tunog ng kanyang makina nang hindi pa siya natin napalitan ng timing chain. Tips ko muna.
on natin ang kanyang susi at paandarin na natin para sa pinali ng ating makina. Yun, no, balik brand new na ang tunog ng kanyang makina. Napalitan na natin ng bagong piston at napalitan na rin natin ng bagong timing chain. Balik brand new na ang tunog ng kanyang makina, guys. Sana sa video ito ay nagdadiilan na rin kung sakaling maka-experience yung motor ng ganitong ingay o lagitik kalansing sa loob ng makina. Walang ibang sala rin kundi timing chain. Yun lang guys, no, sa araw na to. Sana may natutunan naman kayo sa ganang akong video. Maraming salamat at siyempre see you sa next video. Right, chef. God bless at shout out sa tingin napakasipag na mekaniko. Ayos.